Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po ito, si James, from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong April 27 hanggang sa May 3. So alamin po natin, naghihintay para sa inyo, para sa mga petsa na yan. But first, mga mahal ko Sagittarius, ihanda mo na ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron ka pang malakasang one question, hintayin mo sa ating dulo ng ating reading at doon ko po yan sasagutin. Okay po? So let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Sagittarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Meron po kayong beautiful. Napakaganda. Siya nga pala mga Sagittarius, salamat po sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po na nagla-like, nagko-comment, at ganoon din po sa mga new subscribers natin. Hello po, welcome to the channel. So, tulungan niyo po ako every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So, keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Two of Swords. Oh, very interesting to, Sagittarius. Ano? Sabi sa'yo, this week, panahon na para mag-decide ka. Okay? Meron ka mga bagay na dapat mo na talagang upuan, no? Narinig ko mamili ka na daw eh. Pinapatagal mo siguro to. Or, meron kang choices. Narinig ko meron ka na napili. Pero, nahihirapan kang i-broadcast. Nahihirapan kang panindigan, maybe because yung ibang tao, baka kung anong sabihin, nahihirapan ka to break it to other people, no? Or nahihirapan kang pangatawanan yung isang choice na alam mong talaga namang maraming opinion at maraming reaksyon ng aanihin, no? Pero pinapayuhan ka na this time around, set yourself free, no? Panahon na talaga para kumawala ka sa isang bagay, lalo't higit kung alam mong dapat nang mag-decide o dapat nang gumalaw. Ito, yung araw na yon. Okay? Time na for you to sit down and ask yourself or ask the people around you para tulungan kang mag-decide. Pero sa hulit-huli, Sagittarius, ang pipiliin mong choice ay yung maluwag sa puso mo. Hindi yung napilitan ka lang, hindi yung dinikta lang ng ibang tao, kung hindi yung desisyon na talaga namang gustong gusto mo dahil doon ka talaga nakapanig. Okay? Importante yan for you. In your core energy, meron kang the Knight of Wands. Alam mo, pinapayuhan ka dito na sumugod ka. No? Abutin mo, maging go-getter ka. Time na for you to take action on something na alam mong kaya mo. I don't know why. Malakas yung pakiramdam ko na gusto mo talaga to eh. Pangarap mo to eh. Idea mo to eh. At ready kang suungin yung laban or challenges. Pero kaya lang nahihirapan ka talaga mag-decide dahil nga pakiramdam ko maraming pressure sa paligid, maraming opinion, maraming umaasa sa'yo na ganito yung gagawin mo. Pero ramdam ko iba yung action mo eh. Iba yung balak mong gawin eh. Kaya nahihirapan kang ilaban siya or simulan siya. Pero sabi dito, you need to ask yourself, gusto ko ba to? Pangarap ko ba to? Dito ba ako liligaya? Dito ba yung tawag ang damdamin ko? Kasi kung yes, bakit mo pinapatagal? Bakit mo pinipigilan ang sarili mo na simulan siya? No? Tinatawag ka ng yung spirit guide Sagittarius to be a go-getter. Try mo lang, subukan mo lang, maging experimental ka, maging discoverer ka, no? Matuto ka naman daw mag-explore sa mga bagong bagay. Okay? Knight of Wands, the Seven of Swords. Meron kang 7-7 here, telling you na very lucky ang energy mo ngayon ayon sa iyong angel number. Kaya kunin mo yung chance, kunin mo yung pagkakataon para masulit mo yung swerte na ito. Okay? So, Seven of Swords clarifying our Knight of Wands. Sabi dito, feeling mo kasi parang wala kang mapagkakatiwalaan or parang wala kang taong masumpungan no mga alalahanin mo. Kaya parang feeling mo ang hirap-hirap ilaban dahil you feel so alone. You feel like ikaw lang yung gumagawa mag-isa. Na parang wala kang backer, wala kang supporter, o wala kang tao man lang na talagang nandyan para
bigyan ka ng lakas ng loob na, sige, push mo yan, sige, gawin mo yan. Parang taliwas yung gusto ng iba sa gusto mo, no? Alam mo, meron akong nabasa sa Facebook na isang lalaki, meron siyang mga kiosk, meron siyang mga parang negosyo, pero yung parang hole in the wall lang, yung pwedeng tibagin anytime, tapos lilipat ka sa ibang mall. Yung nasa gitna ng mga daanan sa mall, yung mga maliliit na tents, ganun. Negosyo niya yung ganun. Nagbebenta siya ng mga products. So sabi niya, ever since, never siyang sinuportahan ng parents niya. Never pumunta, never nagtanong, never nag-cheer, never, nothing, nada, ganyan. Pero nagulat siya yesterday, parang dumalaw sa kanya, sa mismong stall niya. At talagang, alam mo yun, sinuportahan siya sa gusto niyang gawin. Pero na-realize niya, may suporta man o wala, kaya niya eh. 'Di ba? Parang ganun ka din eh, Sagittarius, na suportahan ka man ng ibang tao o hindi. Kita mo eh, na maganda to eh. Kita mo na okay to eh. So kahit na maraming tao sa paligid ang nega, talaga namang gusto kang pigilan, gusto kang harangan, o gusto kang i-let down para tanggapin ito, follow what makes you happy. Follow what your heart dictates para sa bagay na ito. And don't let other people trample the good things darating para sa'yo. Okay? So, Sagittarius, tanungin kita ngayon, ano ba tong mga laban mo na ito na parang medyo may may urong-sulong ka? Comment mo nga sa baba, pag-usapan natin, i-manifest natin para ma-plancha yan. And ipaglaban mo to. Kasi nakita ko, you're gonna be very, very happy here kahit solo ka lang sa journey na yan. Okay? Comment down below. I-manifest mo yan para maganda andar. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Hierophant. Alam mo, sabi dito, kailangan mong kumawala sa kahon. Kumawala ka sa grip, kumawala ka sa sakal or hawak ng ibang tao. Ramdam ko kasi dito na para bagang for a very long time, you're a great follower. No? Lahat sinusunod mo, lahat ginagawa mo, talagang nakikinig ka. You follow orders, ika nga. Pero sabi dito sa sobrang pagsunod mo, sa sobrang, alam mo yun, people pleasing mo na parang gusto ko makuha yung oo niya, gusto ko makuha yung amor niya, gusto ko mahalin niya ako, gusto ko ako yung paborito niya, gusto ko ako yung paboran niya. Sa sobrang nasanay ka sa ganun, nahihirapan ka ng gawin yung gusto mo kasi parang lagi yung boses sa kanila kesa sa'yo. Sa panahon to para kumawala ka sa sistema, mag-decide ka na, and find your own path na talaga namang swak sa'yo, kung saan meron kang boses, kung saan meron kang individuality, meron kang autonomy sa mga gusto mong gawin, and step out sa nakasanayan. Kasi nakita ko dito kung ano yung ordinary, kung ano yung nakasanayan at saka traditional, parang hindi ka swak dun eh. Parang meron ka dapat ibang gawin na alam mong mas swak para sa'yo. Hierophant, the King of Pentacles. Yes. Sabi dito, kung talagang gusto mong lumago yung mga bagay na para sa'yo, you need to commit yourself on something new. Something na talagang out of the box concept, out of the box, untraditional, unconventional, talagang uniquely ikaw lang ang kayang gumawa. Parang ganyan. Example, meron kang tindahan, tapos sa kabilang kanto may tindahan din, sa harap mo may tindahan din. Gagawa ka ng kakaibang diskarte or gimmick kung saan ikaw ang kukubra ng maraming customer. Parang ganyan. So, this week Sagittarius, kailangan nating maging unique. Nang sa ganon magkaroon ng success, itong nilalaban natin. Okay? So, Sagittarius, isulat mo sa baba kung ano yung lucky number mo. Ano ba yung special number sa'yo? I-comment mo yan para ma-activate mo yung good news sa reading natin today. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the 8 of Cups. You need to walk away on something na alam mong hindi ka na masaya, hindi ka na maligaya, hindi ka na kontento. At parang feeling mo, nabuburo lang ako dito and hindi ko na dapat danasin pa yung kakarampot na ito. No? Here, you have the eclipse. Kita mo yung eclipse na yan? Yan ay sumisimbolo sa'yo ng kaliwanagan sa mga kalabuan. Kaliwanagan laban sa mga kasinungalingan.
Parang this week, you need to realize and you need to see kung ano yung mga hindi pala totoo. Yung mga ilusyon. Yung mga, ay akala ko mahal niya ako. Ay akala ko mahal ko tong trabahong to. Ay akala ko yayaman ako dyan. Ay akala ko okay sa schedule ko to. Kung ano man yung mga maling akala, buwagin mo yan at lumarga ka na. Pumunta ka talaga doon sa totoo na para sa'yo. Kaya importante talaga dito, you need to decide. You need to speak up and stand up para puntahan, kunin, galawan yung para sa'yo talaga. Okay? Ang Eight of Cups, the Knight of Swords. Movement, movement, movement. Nakita ko dito na parang sabi, wag mo nang patagalin. Wag mo nang parang wag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Naglalaan ka ng mga maling energy o maling pagmamahal or maling atensyon sa mga maling tao, lugar o sitwasyon. No? Pinapayuhan ka na ilagak natin yung ating energy at stamina sa mga talagang bubuo sa pangarap natin o kaligayahan natin. Narinig ko dito na parang, I don't know why, parang sabi kasi, ito yung ginagawa mo, pero you will realize na, ay, sayang pala 10 years ko dyan. Ay, sayang pala yung pera ko dyan. Ay, parang buong puso ko binigay ko dito pero mali pala. So, nung na-realize mo yan, bigla-bigla kang kikilos dito at ibubuhos mo lahat dito kasi nga, you're gonna keep up with the lost times. You're gonna keep up with the lost money or lost affection na dapat binigay ko dito imbes na dito. So, naramdam ko dito na bibilis ang kilos mo because you will know now kung ano yung mga nasayang na ihahabol mo ngayon. Parang ganyan. Okay? In the area of what's affecting current energy, meron po kayong the Knight of Pentacles. Dito, meron ka ng tatlong knights pala. Knight of Pentacles, Knight of Wands, and Knight of Swords. Palakpakan muna. Really, this is all about movement, good news, acceleration. Nakikita ko rito yung paggalaw from one place to the other. Meron ka ring transition. And these cards are cards of talaga namang good information. Magandang balita, no? May darating sa yung impormasyon na magpapagalaw sa iyo moving forward, okay? Here, with the Knight of Pentacles clarifying our Knight of Wands, sabi niya, meron ka daw plano, pero yung planong yun, kulang ng aksyon. Yan ang kulang sa iyo, Sagittarius. May plano ka, may idea ka, meron kang gagawin, pero nakahinto ka lang dyan. At talagang pinapanood mo lang yung plano mo, hindi naman gagalaw yan kung wala kang aksyon, di ba? Magsisimula ang lahat sa iyong desisyon. Kikilos na ba tayo? I-execute ba natin to? Or nakatingin lang tayo dyan at talaga namang naghihintay lang tayo sa grasya? Siyempre, minsan hindi, di ba? We need to show the universe na ready tayong gumalaw, ready tayong mag-decide para talagang umariba na itong bagay na ito. At huwag ka na mag-isip kung wala ka mang support from other people. Hanggat kaya mo to, ipaglaban mo. Knight of Pentacles, the Emperor card. Tapos na. Tapos na. Sabi ko nga sa iyo, di ba? Kailangan mo ng pambihirang tapang. Kailangan mo talagang tumayo, manindigan, and fight. No? Maging brave ka naman daw, maging matapang ka naman na ipaglaban itong planong ito. At sumugod, umaksyon, kahit na wala kang connection o wala kang backer o wala kang suporta. You are enough. Sapat ka na sa sarili mo. Yung galing mo, yung husay mo, yung talino mo, yung kahandaan ng puso mo. Sapat na to para paandarin mo yung plano. Okay? In the area of your near future, meron kang the Page of Pentacles. Yan. Nakuha mo na sa kamay mo in the near future. Ang tabayanan mo, 11 days, 11 weeks, or 11 months after watching this video, nasa kamay mo na itong bagay na pinaglaban lang natin ngayon. Diba? Abot na abot, swak na swak, nasa kamay mo. Nag-start lang ang lahat sa isang desisyon, diba? Na parang, sige pipiliin ko na, sige aaksyonan ko na, sige ipaglalaban ko na, sige isusugal ko na. Boom! Tingnan mo naman, nasa kamay mo. Hawak-hawak mo. Nakuha mo. Napagtagumpayan mo. So, anong dapat gawin ni Sagittarius? Aralin mo kung ano man tong makukuha mo. Bakit? Nang sa ganon tumagal siya for a very long time sa buhay mo. Maraming taong ganyan eh. Halimbawa yung mga singer,
Yung bang pag nanalo sila sa singing contest, tapos after na competition, wala na, puro revival na lang, kakanta na lang ng kanta ng iba. Hindi sila nag innovate or hindi sila nagko-compose sa sarili nilang kanta o nag-effort man lang to stand out sa singing industry, di ba? So, parang ganon ka din. Kapag nakuha mo na yung panalo, pag nakuha mo na yung gusto mo, pag-aralan mo siya. Nang sa ganon, makuha mo yung tamang ritmo at mapahaba mo siya sa buhay mo. Okay? Kumbaga, wag kang kampante, hindi porkat nakuha mo na yung long lasting na yan. No. You need to be very, very vigilant and very hardworking to make sure that it will last for you. Page of Pentacles, the Queen of Cups. Yes. Tamang-tama yung sinabi ko, alagaan daw, nurture it, no? Take care of it na parang baby. Kung ano man tong makukuha mo, halimbawa, negosyo, sideline, trabaho, kaperahan, o project, i-prioritize mo. Alagaan mo na parang sanggol. Lahat ng needs niya, ibigay mo. Lahat ng oras, ibigay mo. No? Kailangan tutok ka dyan. Kasi kung mahal mo yan, tututukan mo yan eh. 'Di ba? Kung importante sa'yo to, tututukan mo to. Ibibigay mo ang lahat. So parang ganun ka din. What love you put into this, it will equate para sa magandang bunga. Okay? So make sure na alagaan mo, pagyabungin, and i-make sure mo na talagang nakatutok ka dyan. Okay? Congrats po and good luck. In your divine messages, meron po kayong, in your challenge rather, meron kang Ace of Cups. Kitang-kita ko dito yung takot mo na i-accept sa buhay mo itong bagong bagay. Nahihirapan ka mag-decide. Meron kang dapat piliin, pero ayaw mo siyang papasukin, maybe because takot ka sa obligasyon, takot ka sa failure, or takot ka sa judgment ng ibang tao. Kaya parang kahit ang ganda-ganda ng papasok, takot kang papasokin siya. Ramdam ko dito na halo-halo yung emosyon mo. Ngayon nakapag-decide ka na pero bukas iba na naman. Next week iba na naman ang idea mo. Nakita ko dito na wag mong sayangin yung dumarating sa buhay mo. Whether friendship man ito, lover, o pagkakataon or opportunity na napakaganda na parang hindi ka makapaniwala sa iyo binigay. You really need to fight for this kasi hindi lahat nabibigyan ng tsansa ng ganito. So, wag mong sayangin yung mga dumarating. Yakapin mo ng buo, mag-decide ka at ilaban mo siya. Ace of Cups, the Magician card. Okay, sabi dito ng iyong spirit guides, wag mo nang pagdudahan pa ang iyong sarili. Madalas kaganyan ka eh. Madalas you always feel na I'm not good enough, I am not qualified enough, iniisip mo, marami pa akong dapat matutunan, marami pa akong dapat isipin, marami pa akong dapat unahin. And you feel so less. Parang feeling mo hindi mo to deserve, parang ganyan. Sabi dito ng yung spirit guides, malapit sa puso mo yan eh, mahal mo to eh, gusto mo to eh. Kaya pag dumating, panindigan. Alam mo maraming ganito problema ang tao. Hindi lang ikaw, Sagittarius ha. Tao in general. We always pray sa'yo mo, God, gusto ko to. God, gusto ko yan. God, pangarap ko to. Pero pag binigay na, pag nandyan na, aatras ka na. Kasi parang, teka, hindi ko ata kaya. So yun ang problema mo. Iniisip mo, hindi mo kaya kung ano man tong dumarating. So now be brave. Trust yourself that you have the enough ability to create and to take care of this new thing na darating para sa'yo. Minanifest mo to before, kaya alagaan mo. Okay? In the area of your fortune, meron kang reflect and redirect your energy. Impasse. Sabi dito, kung merong mga bagay na parang, teka, hindi gumagana or parang dead end na ako dito, hindi ko na alam kung anong gagawin, wag mo nang ubusin ang oras mo dun. Lumiban ka, no? Maghanap ka ng ibang ruta, maghanap ka ng ibang paraan, maghanap ka ng ibang destinasyon. Parang ito, wag mo sayangin yung oras mo sa mga maling bagay. Mag-shift ka kaagad nang sa ganun mahanap mo yung tamang pintuan o tamang landas patungo sa goal mo. Okay? In your fortune, meron kang the 7 of Wands. Alam mo, sabi dito, madedefend mo kung ano man tong choice na ito. Yes, maraming tao sa paligid ang question sa'yo, tatanungin ka talaga, ida-down ka kung ano man tong choice mo na to. Pero kitang-kita ko dito na you will defend your position. You will stand tall and tell everybody na, choice ko to eh. Ano magagawa mo? Parang ganyan. Gusto ko to eh. Anong palag mo dyan? Parang ganyan.
no? So parang ikaw, you're so sure, you're so secured, and you're willing to prove to them na kung ano man tong desisyon mo, papanindigan mo at ilalaban mo siya. And soon, you will prove to them, nga lang yung mga taong yan na parang, hala, nagawa nga ni Sagittarius. Okay? So, defend your post and you will see na tama itong gagawin mo. Okay? Seven of Wands, the Justice card. Yes, talaga namang meron ka kasing katibayan eh. Ramdam ko dito, ramdam na ramdam ko, meron ka mapanghahawakan. Alam mo eh, na itong bagay na to, pag napanghawakan ko to, sure ako. Either kontrata, or negotiation, o nasa panig mo yung katotohanan, meron kang ebidensya, meron kang patunay, no? Kung ito man po ay legal battle, nako, congratulations, you're gonna win this. You're gonna defend yourself and prove to them na tama ka. Congrats po. Kung ito man po ay negotiation, agreement, or meron kang defense, meron kang proposal or presentation, gawin mo lang yung makakaya mo and you will get and reap the good harvest dito. Pinapayuhan ka, Sagittarius, na armasan mo ang sarili mo ng mga katotohanan. Gather more information, gather the truth, para meron ka talagang bala na meron kang sagot sa kanila para wala na silang palag. Okay? Congrats po. In your divine messages, meron kang believe in the impossible. Correct. Maniwala ka sa imposible. At actually, walang imposible. Kayang-kaya mong gawin kahit ano. Kaya huwag ka nang matakot mag-decide because you can attain or achieve anything in your life. You have the High Priestess, believe in your potential. Tingnan mo yung bahay niya, si High Priestess. Yung kanyang bubong, wala yan. Abot langit ang kanya nakikita. Ibig sabihin, limitless ang power mo. Limitless ang ability mo. Kaya huwag mo limitahan ang iyong sarili. Kung balak mong abutin yun, abutin mo. Kung balak mong pumunta doon, puntahan mo. No? It's all about you confirming and telling yourself, okay, heart, okay, myself, I trust you. Parang ganyan. No? Huwag kang papalunod sa opinyon ng iba. Importante ikaw. Ano yung pakiramdam mo? Ano yung gusto mo? Ano yung tawag ng damdamin? Sundin mo yun. The High Priestess, the Seven of Cups. Especially, napakagulo ng paligid. Maraming bibig. Imik na imik. And ikaw naman nalilito ka dyan. Kaya importante talaga tawag ng sarili. Minsan daw, maglabas-labas ka muna, go on jogging, o kaya sa park, bakasyon ka, lakad-lakad sa garden mo, o kahit sa kwarto mo man lang, o kaya habang nagluluto ka. Yung mga alone time mo, dyan ka talaga makakapag-isip kung ano yung kaliwanagan sa gusto mong gawin. Okay? Kaya huwag kang papadala sa mga opinion ng iba, sa gulo ng iba, para mahanap mo yung tamang bagay na pipiliin mo talaga. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have throne, position of authority. Nakikita ko dito na meron talagang taong magbibigay sa'yo ng approval, suggestion, o protection. No? But for many of you, kitang-kita ko dito na you will have a new role, a new position kung saan napakalaki ng power mo. Congrats po. Another message, January o mga Sagittarius, meron ba kayong special occasion pag Enero? Halimbawa, birthday ng kapatid, anniversary, or birthday ng magulang. Kung meron po, ibig sabihin this reading is for you. Pero kung wala naman po, meron daw po kayong milestone pagdating ng Enero. Congrats po. You also have bowl, plenty of material things. Wow! Paglago ng kayamanan ito, congrats po. Kung ano naman yung makukuha mo this week, talaga namang namnamin natin. Okay? You also have diamond, you'll be receiving or giving a precious gift. Meron ka daw reregaluhan or ikaw makakatanggap ng regalo. Either way, magandang bagay ito para sa'yo. Congrats po. Ang outcome ni Sagittarius for April 27 to May 3, you have the Knight of Swords. Talaga namang bibilis ka na. Once talaga nakapag-decide ka na, bibilis na yung andar ng mga bagay sa'yo. And you will realize na, ay, bakit ko ba pinatagal to for a very long time? Mabilis pala. Parang, ay, ba't ko ba to binuro ng matagal na panahon? E nung nag-decide ka, naramdaman mo magaan pala, okay pala. At sunod-sunod yung pasok ng magandang bagay. Congrats po. The Knight of Swords, the Hierophant. Yes, may basbas ka ngayon. May basbas ka sa gagawin mong ito.
no? Pinapayuhan ka rin, Sagittarius, ha, to take care. Mag-ingat lamang na wag bara-bara, wag, tawag dito, wag padalos-dalos yan. Wag padalos-dalos sa bawat desisyon. Kung kinakailangan mo mag-consult na opinion sa kapatid, sa magulang, sa mga anak, gawin mo daw, ha. Para naman yung andar mo ay talagang pulido, sigurado, na pag-isipang mabuti. So, find someone that could guide you para sa laban na ito. Para naman hindi naman masira yung diskarte mo na bara-bara lamang. Okay? So, find your companion that will help you. So, Sagittarius, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. You have Magician card, Two of Pentacles, and the Seven of Swords. At the bottom of your deck, you have the Six of Wands, Victory. Naramdaman ko dito na chosen one ka. Para ikaw yung pipiliin or ikaw yung bukod tangi na pagbibigyan na yan, ng gift na yan o ng sagot na yan. Pero naiilang ka or nag-worry ka sa sasabihin ng iba or sa mapanuring mata ng ibang tao sa paligid mo. Sabi dito, wag mo nang isipin pa yung ibang tao. Focus ka sa magagawa mo, no? And pag nilay-nilayan natin, narinig ko na you need to make a choice. O hindi pwedeng palaging hindi ko alam. Hindi pwedeng palaging hindi ako sure or takot ako or ayokong gawin. Parang ganyan. Kailangan mong balansehin yung mga bagay-bagay para makita mo kung ano ba yung dapat kong gawin or dapat kong ihakbang. Marami kang mga takot maybe because naloko ka na before, nasaktan ka na before, or tinaydor ka na before, no? Pero sabi dito, hindi naman lahat na nangyari before pwedeng mangyari ulit ngayon, di ba? Ang importante, nakafocus ka sa goal mo, nakafocus ka sa pangarap mo, at hindi mo hahayaan na madistract ka na iba't ibang bagay sa paligid. You just need to know your balance, no? Alam mo yung importante sa hindi, alam mo yung mahalaga sa panggulo lamang para malinis mo yung buhay mo. Para kang malaking parang yung grounds na grass grounds na bubunutin mo lahat ng mga ligaw na damo. Yun eh. Ito yung Two of Pentacles eh. Bunutin mo yung mga ligaw na damo sa buhay mo para makapag-focus ka sa mahalaga, diretso sa iyong tagumpay. At umiwas ka na doon sa mga bagay na alam mong hindi nakakabuti para sa'yo. Yung mga nag-tridor sa'yo, ng loko sa'yo, iwasan mo na yan. Huwag mo nang laging lapitan, okay? Pinapayuhan ka dito na magkaroon tayo ng bagong strategy. Nakakaiba sa mga pinagdaanan mo before. Okay? Sabi dito, kaya mo. Kaya mo eh, kaya mo. Kaya kung iniisip mo ngayon na parang, ay, masyadong matrabaho, ay parang hirap-hirap, napakalayo, napakaraming dapat gawin. Isipin mo na lang kung ano yung tagumpay na pwede mong abutin dito. Kaya tama na yung excuses, tama na yung dami-daming dahilan, no? Begin to work now and begin to make a choice, make a decision nang sa ganun makatuloy ka na sa pangarap mo or sa gusto mong outcome sa question mo. Okay? Kung ang question mo yes or no, the answer is yes. Yes, yes. Successful ito, magagawa mo, matitimbang mo, babalik yung balance dito, pero ingat-ingat sa mga pinagkakatiwalaan, sa kinakausap, at dapat daw makabago yung paraan mo, hindi makaluma. Para ito'y tumagal sa'yo at talaga maging super victorious soon. Yes ang sagot para sa'yo. Okay? So Sagittarius, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April 27 to May 3 reading. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Sagittarius today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.